Okay, so bring out your big notebook and paki-review yung last topic natin. May kukunin lang po ako sa... Jasmine? Yung dati pa na notebook mo. Bakit oy? So nakawala oy? Siya. Pinasa namin. Huh? Pinasa namin. Kayo na yung pinasa? At ano, sinumot ko sir. Gabi sa kanya. Hindi namin siya pinasa. Baka na pinasa. Balik mo siya nakawala. Yung siri niya sir, bago mali. Okay. Parang collecting ko lang for portfolio ko lang. Okay, so good morning, 7 Earth. Good morning, sir. Okay, so take your seat. So last week, ano po yung ginawa natin? About heat. So discuss natin is all about the heat. So what do you mean by heat? Yes, Vincent? A form of energy and transfer mismo kita. Heat transfer. Heat transfer. Okay, heat is a form of energy. And then, how about heat transfer? The movement of heat energy from one substance to another. Okay, so pag sinabi natin heat transfer, from energy to, I move to other substance or object. So, anong dapat tandaan pagdating sa heat transfer? About sa heat transfer, inulit ko yon, na kapag yung mainit is parating nagtatransfer sa malamig. Okay, so we have three methods on how heat transfer. Okay, Ana? Conduction, convection, transradiation. Okay, so we have conduction, convection, and radiation. So what do you mean by conduction? Yung iba, okay, sa likod. The process that energy from one object to another when they are high. Okay, so physically contact, or in short, direct contact, pag conduction. And how about the, ano na isa? Convection. Yes? Magsasalita ka mag-isa. Sabihin mo na. Okay. Okay, transfer energy siya. Sa form of transfer energy. Pero, ano? Like in what? In liquid and gas. Na merong circulation na nangyayari. And then, how about radiation? Yes? Okay, so, it transfer through electromagnetic spectrum. Like for example, sun, ano pa? Ultraviolet. Ultraviolet, ganun. Yung mga makikita nyo sa ating electromagnetic spectrum. So,
Bago yan, related din yung ginawa natin last Friday na nag-games tayo. So, ano yung mga ano yung ginawa nyo during games? Flip the battle, pero kapag nagsagot kayo, sasabihin nyo kung good, conductor, or insulator. So, what do you mean by conductor? Metal. Example. Or in short, madaling uminit na mga bagay. For example, metal, copper, aluminum, bronze, ganon, and others. So, how about insulator? Plastic, rubber, paper, wood. Okay. Salamin. Okay. Glass pala, glassware. Okay, so for now, magkakaroon tayo ng another topic ulit. So, what do you think? Okay, sa pag-charge. So, we have here our presentation. So, good morning. And, hindi siya gagana dito. Everything. Okay, so first we have activity called or entitled power. So, ang gagawin nyo lang po is determine who's in the picture and ano sa tingin nyo ang power nila. Gets? Okay, so first we have Pikachu. Okay, lightning or kuryente ang power niya. Okay, next. Okay, charger. Anong klaseng charger yan? Micro. Kind of charger is micro. So, yan yung bago na-invento yung isa, yan muna yung type of charger nyo, right? And next? Type-C. Okay, Type-C. So, sino mga charger niya Type-C na? Okay, sana all. Ako, yung micro pa lang. Next, we have iPhone. So, here's our question. So, first question, yung first question natin. So, anong na-observe nyo dun sa activity? Ha? Okay, na-produce ng energy. And ano, familiar ba kayo sa mga yon? Yes. So, ano sa tingin nyo ang topic natin? Electricity? Power? Ano yung mga nandun sa pictures? Ha? Yes, charger. So, our topic for today is all about pwede siya na-full different charges. So, full screen ko nga. So, we have here the different charges. So, first, paano nga ba nagkaka-charge ang isang bagay? Ano ang kailangan? Electricity! Alright, tama, electricity. So first, i-define muna natin kung ano ang ibig sabihin ng electricity. So, but before that, ano itong ma-adjust? So, we have another activity called work. Okay, so first, nakita nyo na yung picture so hindi na surprise. So, may babakita ako sa inyong objects and you will determine kung paano siya mag-work, kailangan ba ng electricity or not. So first, we have okay. Wait lang. So we have electric fan and ball. So ano sa tingin nyo dyan ang kailangan ng electricity? Electric fan. Bakit?
Kasi sinasagsak. How about ball? Nagagamit niyo siya kahit walang electricity. Okay, next. Alin sa tingin niyo dyan? So, TV ang kailangan ng electricity. And how about the bike? No. Pero ngayon, merong e-bike na. And next? Plancha or iron? Ba't dito na umaayon? Okay, so iron ang kailangan ng electricity. Yung dal, nagagamit nyo ba yung dal? Kaya wala electricity. Nung bata. Okay, so let's define the electricity. Umadjust kasi. Bakit ganito? Okay, so who wants to read electricity? Okay. Name again? Ha? Ano? Jerilyn. Okay. Jerilyn, hindi na sadness kasi walang salamin. Okay? Ba't tumatawa? Electrical energy. Okay. An electrical charge is an electrical Ano nakakatawa? that between Objects. Okay. So, ang naintindihan ko is yung haha mo lang. So, dapat maglalagay ako dyan. An electric charge, ha is an ha. Kasi ang naintindihan ko, puro ha. So, pag electricity, it's an electrical energy. So, how may electricity is also an energy. And, it's an electrical property of matter. So, ang matter is consists of what? No? Atoms. Are you familiar with atoms? Okay. So, we have here, tap ko na nga lang dito. Okay. So, question, how object get charged? Ano sa tingin nyo? Paano? Oh, yes nga. But what? So, later on, malalaman nyo kung anong sagot yan. But, first, we have here the parts of atom. Para maintindihan nyo kung paano nakaka-charge ang isang bagay. So, parts of atom, first we have neutron. Okay, Billy, please read yung tatlo. Okay, so neutron, wala siyang charge or meaning wala siyang positive and negative. Pakitandaan, pag neutron, walang positive and negative. And how about proton? Pag sinabi natin proton, it has positive charge. And then electron is meron siyang negative charge. So, tandaan niyo yung location. Hindi siya makita. Pag yung electron is nasa labas siya ng nucleus. Yes, ito yung nucleus na tinatawag. Di ba meron tayo sa cell? Ang tawag dun sa gitna is nucleus. Dito naman po, meron tayong nucleus. Ang magkadikit is ang neutron and proton. And yung electron naman po is nakahiwalay siya. Yes, nasa outside siya ng nucleus na tinatawag. Gets? Ito ang nucleus. Okay? Okay. Sobra.
So object charged by gaining electrons or losing electrons. So nakaka-charge ang isang bagay dahil nagiging siya ng electrons or losing electrons. Pag sinabi natin gaining, ano ibig sabihin ng gaining? Tumatanggap or nagkakaroon. Gets? And kapag losing, nawawala. So yun lang po yung tandaan nyo kapag sa charge. Nagkakaroon or nawawala. So, tandaan lang po na only the electrons can transfer to objects because they are located outside the nucleus. So, yun ang tandaan nyo parate na ang electrons is parati siyang nagtatransfer. Hindi po ang positive. Gets? Kasi siya po yung nasa, ano ulit yun? Siya yung nasa outside the nucleus. Okay, so meron po tayong different charging kung paano nagkaka-charge ang mga bagay. So, we have here ang tagal. Okay, we have here pakibasa po yung iba naman. Name? Aldrich Earl. Ha? Earl. Si Batang Earl. Okay. Next. Charging by conduction. Okay. By electrons. Okay. So, we have here charging by friction, charging by conduction, and charging by induction. So, ayan po yung ating mga iba-ibang charging processes. But first, magpo-focus po muna tayo sa una, charging by friction. But first, let's have our activity. It is positive and negative. So, may papakita po ako sa inyong picture and i-observe niyo siya. So, we have here si Royalyn. Okay. Okay, ano napapansin nyo? Yes, nirarab niya yung or past tense na, tapos na kasi dumikit na yung lobo sa buhok niya. So, yung lobo is kinuskos or nirab niya sa ulo niya. Kasi baliw siya. Pero hindi. Nirab niya lang, hindi siya baliw. Sinirab niya. And then after nun, nung nilayo na ng konti yung balloons, anong nangyari? Dumikit yung balloons. Ano sa tingin nyo? Yes, friction nga siya. Pero paano? Andyan yung positive and negative. Ha? Yes, energy, pero yung nasa buhok ng babae is positive and yung sa balloons is negative. So later on, malalaman nyo kung paano nga ba nangyari. But first is, let's define the charging by friction. So nakakasunod ba? Baka may nalilito. Grade 7 Earth. Nakakasunod po ba? Okay, so pag sinabi natin charging by friction, yes? Cut copper by wrapping potato Yes. of the charging process. Electrons from the surface of one of the objects to the surface of the other. Okay, so here, kapag sinabi natin friction, yung naka-underline, rubbing to different materials. So, pag sinabi natin rub, okay, kinuskos. So, yung electrons doon sa isang object, kapag nirub mo daw siya, is mapupunta sa other objects na pinag-kuskusan mo. So, doon sa explanation sa ating balloons, sino yan?
Sino ka dyan, girl? Ah. Oh, si Ana daw. Si Ana na abaltikan. Hindi, okay. So, rubbing balloon against hair. So, it takes some of hair's electrons. So, ang hair natin po ay merong electrons. And, balloons become negative charge. So, nung nirab niya kasi Makate. Okay, nirab niya nung nirab niya, yung negative charge sa buhok natin is napunta sa balloons. And then, yung buhok is naging positively charged. And then, ano sa tingin niyo, bakit dumikit? Ano? Ma'am kayo ng ma'am, ano bang nakikita nyo? Okay, ano? Because of opposite charge. Kapag opposite charge is tatrap. Gets? Like for example, sa magnet, di ba? Di ba pag same charge, or kunyari, same negative, pag pinagdidikit nyo sila, di ba hindi sila nagdidikit? Nako-contract sila. Ay nagre-repel, nagpupushes, hindi nyo sila mapagdikit. Pero kapag positive and negative, napagdidikit natin sila. Okay, so parang ganoon yun po sa ating charging by friction. Yes? So, ganyan po. So, now, gets na po ba dyan? So, what do you mean again by charging by friction? Charging by friction. Hindi tayo alis. Hanggang walang magsasabi. Ano? Oo nga, one of the charging processes. Pero pag i-define natin ang charging by friction, ano naririnig ko? Yes, sapphire through PU pala. Okay, pakilakas. Electrons from the surface of one of the objects to the surface of the other. Okay, by rubbing. So, pag nirarab natin ang two materials, yun po ang friction. Okay, so next. Okay, so tanong po dito, how will you know if an object will either gain or lose electrons? So, ano sa tingin nyo? Paano nyo madidetermine? Ha? Ano? Lakas, ano? Pag di na gumagana. Pag di na gumagana. Okay, paano yung mga damit nyo? Sa tingin nyo ba may charge yan? I mean, may electrons? Ano sa tingin nyo? May, yung iba, wala. Yung iba, meron. Okay, yung ruler nyo, sa tingin nyo? Wala talaga? Okay. So, dito, sa ipapakita ko, dito nyo malalaman kung paano nagiging ang isang bagay or hindi. Nagiging ba siya ng electrons or hindi. So, meron dyan, ang tawag po dito ay triboelectric series. Okay, so anyone who can read? Triboelectric series. Okay, Benedict? Triboelectric series is an arrangement of materials, substances according to their ability to gain or lose electrons. Okay, so, yun nga. Okay, so pag sinabi natin electric series, dito po yung mga arrangement ng materials or substances ng merong nagiging ng electrons or naglo-lose. So, we have here the triboelectric series. Ganito po siya. So, nakikita po ba? Kung hindi, pumikit. Okay.
Low budget ang ano. Di. Okay, so nababasa ba? Nababasa ng sakto? Okay, so we have here the triboelectric series. Gets? Babasahin ko. Pasensya na may inang internet namin kaya ganyan na daw. Okay, so sa part ng red, that's are all positive charge. Gets? And sa baba naman, yung blue is negative charge. Okay, so meron tayo dito ang air polyamide. Aluminum, paper, photon, stainless steel, copper, Latex, latex, nitrile, bakelite, and polypropylene. Okay. So, dito familiar naman kayo sa air, di ba? Ay na-discuss ko na ang air is madaling uminit. Di ba? Yung sa heat and human skin, polyamide, ito yung kind of tela. I think, parang yung sa kurtina ata siya or ganito. Parang ganito yon. Yung polyamide. And aluminum. Alam nyo naman yung aluminum, right? Next, cotton. Cotton and stainless. Nasa part siya ng white. So, ano sa tingin nyo yan? No? Ano? Nasa gitna nga. Okay, equal. Or in short, neutral. No charge. No charge. Cotton and stainless. No charge. Kasi nasa gitna po sila. Gets? Okay, so copper. Tanso. Next, latex. Yan yung mga, for example, ano ba? Yung makikintab, na kunyari parang nagsusot kayo ng damit. Ano yun, sir? Wait lang, saan ba yung makintab dito? Para may imagine nyo. Pag sa dress, ganyan yung itsura niya pero naisusot natin siya. Parang ganun siya, ganito. Hindi kasi ako nakapaglagay na example. Basta, okay, parang ganun, silk na cotton. Basta, naisusot natin siya pero makintab. And then, pero parang mainit siya. Kasi, ano siya, latex. Or, sa pintura, di ba may latex rin na nakalagay? Ganun po. And then, nitrile, or nitrile, hindi ko na-search ko anong tamang pag-pronounce dyan. Yan yung sa bracelet, pag makakapal, anong tawag, alam niyo yun? Yung sa mga fungsoy-fungsoy ba yung tawag dun? Or, yung mga jades, gano'n. Yung mga gawa sa bracelet na makakapal pag may mga mama kayo or tita na mayayaman, di ba, nagsusuot sila ng makapal na bracelet. Yung iba kasi may meaning yun. Like, for example, yung sa ni sapphire, parang may mga gano'n sa Chinese culture, kasi mahilig doon po nagawa yung sinasabi nating astrology na yung mga star, may meaning sa kanila, yung mga different constellation. Pag sinabi natin constellation, yung mga different formation sa star, na kunwari shape ng hayop, ganun, na pinangalan nila ng kung ano-ano, and then kasama dun yung pangalan ni sapphire, and then gumawa sila ng mga bracelet, and iba-ibang kulay na naman. So may ibig sabihin yung bracelet. So kaya yun, naniniwala sila na nagswerte pag din ang binili mo, parang ganun. So, ganun po gawa yung mga bracelet natin sa nitrile. So, ano itong iba? Wait. Okay, sorry. Ito parang nitrile, ito yung gawa sa surgical gloves. Alam niyo yung pag pinag-ano nila,
surgical gloves, yun yung nitrile. Sorry. Yung bakelet, yun yung sa bracelet. Gets? Ito, dito, yung surgical gloves. Kunyari, kung nagpapabunot kayo, tinuturukan kayo, gets? Yun po yung, doon po gawa dito sa nitrile yung gloves natin, surgical gloves. And, bakelet, ito yung sa sinasabi kong bracelet. Gets? And, polyethylene, yan po yung yung sa ating galon. Yan po. Yun po yung tawag. Yan po gawa. Polyethylene. And last, yung polypropylene naman, takip po ng ating mga plastic bottles. Or, ano pa, Tupperware, ganyan, plastic bottles, gano'n. Yung sa takip ng plastic bottles, yung makapal, gets nyo yun? Yun po, gawa po siya sa polypropylene. Okay, so gets na natin? So, pag positive charge, sila po yung mga madaling mag-loss ng electrons. Itong mga andito. Paper, aluminum, polyamide, human skin, and air. Yan po yung mga madaling mag-loss ng electrons. Kasi positive charge po sila. Gets? Okay, manilito Ito po, like yung hair natin, human skin. Madali po silang mag-loss ng electrons. And dito naman po, yung madaling mag-gain ng electrons. Ditong baba. Dito po is neutral sila. Pag sinabi natin neutral, no charge. Gets? Okay, so anong ganyan? Okay, malapit na. Okay, so next. Meron tayong next activity. It's called attract and repel. So pag sinabi natin attract, nag-attract or nagdidikit sila. And repel, okay, lumalayo or pushes away. So we have here, para maintindihan nyo, okay, so attract, nag-attract sila kasi, ano yung sign nila? Opposite or unlike signs. Ay, unlike charges pala. Pupunta ako sa math. Okay. So, unlike charges or opposite charges. So, positive and negative, nag-attract sila. Paano pag same negative? Repel. Same positive? Repel. So, ganun po siya. So, para matandaan nyo po, yan po ang ating mga law of charges. So, pakibasa po. Yes. Law of charge. Force of attraction. Opposite charges attract. Force of repulsion. Like charges repel. Okay, so, pag sinabi natin force of attraction, opposite charges. May nahantok ata dito. Kamusta ba ang contest nyo? Okay, congratulations pala sa ating mga nanalo. Sa mga hindi naman, bawi next life. Hindi, charot. Bawi tayo. Okay lang yan. Sino yung mga nanalo? Pakitaas. Sino pa? Saan kayo, math relay? Yung iba naman? Modulo? Damat? Yung iba naman? Yung iba naman na hindi naman pinalat, anong mga kinuntisan nyo? Math quiz? Okay, Tower of Hanoi. Sinong nanalo? And sa Damat? Sa inyo? Hindi sinong nanalo? Ay, BIS. Okay lang yan. At least mag-practice kayo ulit. Sa mga hindi naman magaling sa math, try nyo ang modulo art. Kasi doon ako kasi before gusto ko maki-contest pero hindi naman ako magaling sa math, sabi ko. Pero nag-i-exist ako sa art. So, tinry ko ang modulo art. So, ganoon rin sana kayo. Try nyo ang iba-ibang category or if ever sa mga science, ganyan. Pag may mga posters, slogan,
Try nyo lang para ma-improve nyo yung mga skills nyo, right? Yung mga iba, hindi nyo pa alam kasi hindi kayo nagtatry. Pero huwag kayong mahiyang itry yung mga ibang mga contest. As long as pwede kayo, para ma-experience nyo. So again, balik tayo dito, patalas-tas. So, law of charges, again. Ano yung dalawa? Okay. So, nasabi kanina kapag force of attraction, opposite charges attract. And, second, pag force of repulsion, like charges repel. Or, same charges repel or pushes away. So, now, tingnan nga natin kung natandaan nyo. So, ano yung number 1? Bakit? Dahil same charge. Same charge po same charge. Next, number 2. Attract because opposite or unlike charges. And last, repel. Bakit repel? Same charge. Okay. So, gets na po ba about sa ating charging by friction? Anong oras na ba? Okay, 10:26. So, we have here our quiz. So, pakisulat po sa ating big notebook. Right, date. And pangilang quiz na to? 6. So, okay na? Again, sa ating quiz, pag may erasures, automatic wrong. Kahit may correction tape dyan. Answer only. So, first we have 1 to 5 with the direction. Hindi ba siya makita? Wait lang. Makita? Oh. Okay, bye-bye. Ay, nagbalik. Diba? Oh, so... Ano? Wait lang. Hindi ba makita? Hindi ko na kasi sa ma-zoom. Okay, microscope daw. Wait lang. Saan ko na ba itatry? Isura, i-drawing ko na lang. I-drawing. Okay, dalawang sagot. Bali, 1 to 5 na lang yan. 1 to 5. So, sa number 1, A, N, blank, U, blank, N, blank, O-N. Tapos, has no net charge. So, nababasa ba hindi? Yung iba? Kami ng producer eh. Yung number 2, dalawa po sa number 2 yung isa and then yung sa baba. Wait lang, try ko yung isang wait lang. Saglit lang Tingnan ko kung ma-zoom dito. Ayun. Naararatan. Okay, wait lang. Okay, so number 1 muna. Answer only.
Pag ipakopya ang maling sagot. Pwede po ba yung ma-screenshot F11? Ay, isasend niyo po ba sa amin? Hindi ko okay lang. Ay, kasi bala ko kung ano, sir, magpa-picture sana habang may IMC. Opo, sir. Ay, pero yung may nadikit pa ba ako, sir? Oo, meron. Ay, sige, sige na. Ang bilis niya, Ay. Basic, Yan sa number 2, sir, pinagsama ko na. Pero pag sa, lagyan nyo pa rin ng numbering para hindi malilito. Wait lang. Ay. Tingnan nga natin. May makaka-perfect pa kaya ngayon? Naka-perfect si Benedict. Second, si Shamel and Rolien. Okay, and last si Andrew. Ngayon, sino kaya ang next? Kaya dapat nakinig kayo. Sir, dua kami number 2. Oh, dalawa. Pero i-number niyo sila ng 1, parang 1 to 4 ba? Tama. Sige, okay lang. Iwasang magkamali. Okay, gets okay na? Perfect nyo ba? Yes, confident. Next na tayo. Lahat na, tapos na? Okay, next. Ay, wala na dito pala. Oh yes, 1 to 10. Okay, answer only. Okay, 6 na. Oo. Number 5 yan. Isa, akala ko tapos na kayo. Hindi ka pa tapos. Ibabalik ko doon. Okay. Intindihin mabuti ang nasa TV, hindi yung big notebook ng katabi. Sa? Ay, sa una. Nagtanong ako kanina. Shhh. Okay, balik ko lang. Try ko i-zoom. One to 10 po. So yung sa una, 1 and 2, tapos 3 na dun sa isang kasama nung number 2, and then yung number 3, gawin nyo na lang number 4, and then yung number 4, gawin yung number 5. Okay, confident yung iba?
Tingnan natin. Okay, so sinong absent? Oh, para ba't wala siya dito? Tansyawan nyo na po sa Ma'am Blowout. Baka mamaya maghahanda siya sa inyo. Ah, okay na? Okay. Iwasang mag-usap. Morning, sir. Iwasa magtanungan. Kasi kapag nagtanong ka dun, ka pa magkakamali. Review mabuti. Sir, if ever po na maagang matapos to, sir, dismiss na po. Okay lang, sir. Malayo po yung time. Pwede mo pa yung last one. Okay, sir. Kung sakali sir na wala silang TV, Meron daw po, sir, sabi nung kakilala ko. gusto na lang po doon. Apo, sir. Okay na? Sing tapos na. Yung mga hindi pa, paki-review ang sagot. Tapos na kayo? Nung kay Danong. Star, ano ininom yung palamig?
Oh, inom kayo ng inom ng ganyan. Sting, malalamig, tapos inuubo kayo, mas lalong magano yung ubo nyo. Dapat, pag sobra, pero ang, ano, yung iba kasi ginagawa nilang energy drink yan, like yung Cobra. Pero sa pagkakalam po, pwede siya, pero pag sobra, yun yung hindi. Pero sa inyo, masyado pa kayong bata para uminom. Huwag niyo sobrahan. Tingnan niyo yung ano, nasa likod nun, yung nasa nutrition facts. O yung mga ingredients, kung ano yung andoon. Gatorade pwede pa, kasi may, anong tawag yung may dextrose ang Gatorade. Kaya kapag may sakit rin kayo, pwede nyo siyang inumin. Oh, may dextrose siya. Kapag kunyaring nilalagnat kayo or nagtatae, ganyan, pwede nyo pong inumin yun. Gatorade. Gatorade. Okay, tapos na? Yes, sir. Okay ngayon? Yes, sir. Ako ang mag-check niyan. Kaya pakikulik po. Sino pong pwedeng magdala doon sa ating conference? Okay, ikaw. Sino yung alam niyo yung pakikolekta. Okay, paki-review yung mga iba. Amin sa'yo, ito si Jasmine, diba? Kasi yung dinouble check ko yung doon sa amin, wala talaga. Binigay ko na kay Clement. Oo, try mo na lang babas. Talagyan ng pangalan yung big notebook niyo po para hindi magkawala-wala. Okay, assignment. Pakisulat. May pahabol dahil special kayo. Palagyan ng name na kasi hindi ako manghuhula. Minsan, kailangan ko pang iluglog para lang mahulog yung mga nakaipit yung mga test sa mga ibang subjects nyo. O yung iba, meron nakasulat, name niya, tapos lab, ganito. Sa kakakalkal ko ng name, hindi ko na alam kung ano yung mga nakikita ko. Okay, assignment, search and study about yung mga natitira nating charging processes. First, we have charging by induction and charging by conduction. Oh. Charging by induction and conduction. So, mag-search po kayo about doon. And induction. O, yun nga, mag-search nga kayo. Later on, malalaman nyo. Para meron tayong na-discuss. Kasi kung sasabihin ko ngayon, wala na na-discuss bukas. Okay? Ano oras niyo? Okay, so goodbye 7 Earth. Pakilagay sabihin nyo kay Sir Jordan Panyo, doon na lang sa isang area namin.